apat na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan, hindi po kandidato. Ngayon, itong mga kongresistang pumirma, mapapaisip sila ngayon, ako, dihado tayo. At meron pang apat na araw para bumaliktad. Okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 8, 2025 at apat na araw na lang bago mag-eleksyon mga kababayan. Ako, may napaka-interesting na mga nangyayari ngayon mga kababayan ngayong araw na ito. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung katanungan natin ngayon mga kababayan. Mga kongresista na pumirma sa impeachment trial ni VP Sara, impeachment case pala, ni VP Sara, nanginginig na sa takot mga kababayan. Yan po ay katanungan natin ngayon. At magbabaliktaran na nga ba? Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kayang nangyari ngayon? Bakit? Ito yung katanungan natin. Ako mga kababayan. Duterte Youth Party List nag-file ng impeachment laban kay PBBM. Nakalain niyo yan? At bakit yung mga kongresista ang apektado ngayon? Ayan po ay pag-usapan natin. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi i-discuss natin itong mga analysis natin at mga prediction natin sa mga posibleng mangyayaring mga kababayan. Ito, may videos tayo na ipapakita dito. Dalawa, maiksi lang ito. Tag 1 minute lang mga kababayan. Balita galing sa teleradyo serbisyo. Okay? So bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin and din paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? So ito, again, stay tuned kayo kung sali kasi i-explain ko, i-discuss ko lahat kung anong mangyayari po nga posibleng mangyayari dito lalo na sa mga kandidato na mga congressman candidates ngayon mga kababayan. Eto, play natin. Ni Pamela Vasquez, Pam. Siyang magandang hapon. Inihain ng Duterte Youth Party List ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara. Ibinahagi ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema sa kanyang Facebook page ang dokumento o front page ng naturang complaint kung saan may kaugnayan ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Humihingi pa tayo ng verifikasyon at karagdagang detalye, partikular kay House Secretary General Reginald Velasco ukol dito. Abangan ang buong detalye dito lamang sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Okay, stop na muna natin dyan mga kababayan. Ito na nga. Bakit nag-file ng case? Ayan po ang issue dyan. Kasi nga naman, yung pag-kidnap kay PRRD mga kababayan at pagdala doon sa ibang bansa ay impeachable offense nga naman yun. At lumabas doon sa hearing na Amy Marcos mga kababayan na ang daming binayolate na batas mga kababayan. Okay? So ito. Tignan na, pakinggan ninyo. Ito, may isang kongresista. Ano kaya ang reaksyon nitong isang kongresista, mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Majority Leader Jude Asidre na ipinagtatakaan niya ang timing ng paghahain ng impeachment complaint. Hindi rin anya tiyak kung may sapat na oras pa ang Kamara para matalakay ito. Kasi yung Duterte Youth Party Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file apat na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan, hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Nakatakdang ihain ngayong araw ang naturang complaint sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco sa pangunguna ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Ngayon, Tony, hinihintay pa rin natin ang kumpirmasyon mula kay Velasco pero ayon kasi sa kampo nila Cardema ay as of 3:20 p.m. ay wala pa rin siya sa kanyang opisina. Ayon naman sa kanyang mga staff ay tanging sa Velasco lamang ang pwedeng tumanggap ng naturang complaint. Samantala, Okay, stop na muna natin dyan mga kababayan. Ayan, pakita muna natin yung pagmumukha ni Tabachoy Choy mga kababayan.
Kasi nako, isa 'yan sa mga pinakamaraming funds. Isa yun sa mga party list na pinakamaraming fans mga kababayan kasi nga ang pagmamayari ng kanilang party list ay si Martin Romualdez. Oh, di ba? At sino nakaupo diyan? Si Jude Asidre at ang asawa ni Martin Romualdez na si Ida Romualdez mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin. Bakit nga natanong natin na yun nga ang katanungan natin mga kongresista na pumirma sa impeachment case laban kay VP Sara ay natatakot na nga ba? At magbabaliktaran na rin nga ba? Bakit kaya? Ito, unang-una, anong nangyari ngayon? Duterte Youth Party List nag-file ng impeachment laban kay PBBM. Okay? At ito, kung titignan natin mga kababayan, ito yung tingin ko dito Ang sa tingin ko dito mga kababayan, itong impeachment laban kay PBBM na hawak ng Duterte Youth Party List, sa tingin ko ipa-file ito mga kababayan pag-umpisa ng 20th Congress. Bakit? Kasi sa pagkakaalam natin, meron sa konstitusyon mga kababayan na kung saan lahat ng mga itinalakay at naipa-file halimbawa sa 19th Congress ay madidismiss yan lahat pagkatapos ng 19th Congress or ng isang Congress. Hindi yan pwede dadalhin doon sa susunod na Congress, which is the 20th Congress. Okay? So, kung halimbawa ipa-file nila ngayon at tatawid ng 20th Congress, magiging bagong impeachment complaint yan laban kay PBBM. And most likely hindi yan pwede kasi nga may 1-year ban. Di ba? Ang nakikita ko dito mga kababayan, ang ginawa dito ng Duterte Youth Party List ay pinapakita na handa na yung impeachment case laban kay PBBM pagpasok ng 20th Congress. Bakit? Nako, importante ito again. Discuss ko yan hanggang sa huli. Okay? Sa tingin niyo ba, hindi nag-iisip ito mga taga Duterte Youth Party List at hindi ito nagtatanong kay VP Sara? Okay? Kasi kapag i-file nila ngayon, yun nga, posibleng pagpasok ng 20th Congress, mapalang bisa yan at may 1 year na ban. Ako sigurado ako tinanong ito. Pinapalabas lang nila ngayon na ito, ready na. Bakit? Para yung mga botante, mga kababayan, bago mag-eleksyon, mapapaisip kung sino yung iboboto nilang kongresista. Okay? Kasi kung titignan ninyo, again, balikan natin yung trust and approval rating ni PBBM mga kababayan, which is nasa 25% lang. So ibig sabihin yan, 75% ayaw nila sa mga nangyayari ngayon, ayaw nila sa mga ginagawa ni PBBM. Basically, ayaw nila kay PBBM. And most likely, yung 75% na yan ay gusto na nilang mapaalis yang si PBBM. Okay? At ito mga kababayan, napakahalaga dito. Anong grounds? Yun nga, pag-kidnap kay PRRD at pagdala doon sa ibang bansa. Which is nakita naman natin na talaga itong si PBBM may malaking kinalaman doon sa pag-kidnap kay PRRD. Okay? So kung titignan natin ngayon mga kababayan, number 1, itong timing ng pag-file. Ito nga, sabi ni Jude Asidre, nagdududa siya sa timing. Okay? Hindi ako nagdududa mga kababayan kasi ito, laro ito. Ito yung ang timing nito. Kasi nga, number 1, para mag-isip yung mga tao kung sino yung iboboto nila. Di ba? Kasi, iisipin nila na pagdating ng araw, pagpasok ng 20th Congress, may nakaamba ng impeachment laban kay PBBM. Okay, so most likely, isipin nila, ang iboboto natin, yung mga kongresistang posibleng papabor doon sa impeachment case laban kay PBBM. Okay? At hindi sila boboto doon sa taong o sa mga kandidatong pumirma doon sa impeachment case laban kay VP Sara kasi iisipin nila na yung mga kongresista na iyon
ay hindi boboto pabor sa pag-impeach kay PBBM. So, kaya nga, yung pangalawang tanong natin, ako, magbabaliktaran na nga ba itong mga kongresista, mga kababayan? Kasi ngayon, itong mga kongresistang pumirma, mapapaisip sila ngayon, ako, dihado tayo. At meron pang 4 na araw para bumaliktad. Yan yung iisipin nila ngayon. At mag-iisip yan ngayon ng paraan kung anong gawin nila para yung mga tao ay maniniwala pa rin sa kanila at iboboto sila. Yun nga, posibleng babaliktad. May iba dyan, nako, baka nag-iisip na ngayon na posible isasali nila sa campaign nila na papabor sila sa pag-impeach kay PBBM. May iba dyan, manglalaglag na kaya. Oh, baka may iba dyan, manglalaglag na para lang maniwala yung tao sa kanila na papabor sila doon sa pag-impeach kay PBBM. Kasi klaro naman yun sa hearing ni Amy Marcos, yung grounds, mga kababayan. O, di ba? So, ngayon, ang mangyayari nga, lalakas yung mga kongresistang inendorso ni ni PRRD, mga kababayan, at inendorso ni VP Sara. Lalakas ito at hihina yung mga pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara. No, regardless of anong natanggap nila, kasi nga ang daming pinamimigay ngayon, mga kababayan, nako, left and right, mga kababayan, ang dami natin nakikita sa social media ngayon, nag-post. At eto pa, pangalawa, sino yung mga taong boboto sa mga kongresista na sa tingin nila papabor doon sa pag-impeach kay PBBM? Dalawang grupo, mga kababayan. Yung kakampings at yung mga pro-Duterte. Delikado ito si PBBM, mga kababayan. Bakit? Kasi in the first place, itong mga kakampings, mga kababayan, ayaw talaga ng PBBM. Ayaw nila dyan. Bakit? O, tingnan nyo, nung naging Vice President si Lenny, sinong gustong magpaalis kay Lenny? Di ba si BBM? Kaya, yung mga kakampings, galit dito talaga kay BBM. Oh, ewan ko lang itong mga kakampings, bakit nagagalit sila dito kay PRRD na hindi na naman presidente si PRRD? Di ba? At ito pa, itong mga pro-Duterte na galit kay PBBM kasi kinidnap si PRRD, dinala doon sa dahig, at the same time, laging banat kay Vice President Sara Duterte. At ito na nga, most likely, itong mga taong to pipili ng mga kongresista na sa tingin nila papabor doon sa impeachment laban kay PBBM. Yun nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung pwede lang, kung talagang sumusuporta kayo kay VP Sara, huwag nyo nang iboto yung mga taong pumirma dyan sa impeachment laban kay VP Sara. Kahit nasabihin ninyo nga na may natanggap kayong tulong galing sa kanila, hindi naman na yan yung trabaho ng mga kongresista. Kahit sabihin ninyong may maraming projects na naigawa, na hindi, mga kababayan, hindi yan trabaho nila. Okay? O kahit sabihin natin, parte yan ng trabaho, still. O may every projects niyan, mga kababayan, ako may kickback yan. Diba? At ito, bakit crucial ito sa mga kongresista, mga kababayan? O pagpasok ng 20th Congress, posible ipa-file yung impeachment na yan at dadaan sa tamang proseso para hindi magkaroon ng problema. Ano yung proseso? Galing sa General, ano ba ito? Secretary General yata yun? Si kay Reginald Velasco, papunta doon sa House Speaker, tapos sa House Speaker, hindi idadaan doon sa Committee on Justice at doon pag-uusapan yan, mga kababayan. Okay? Kahit anong manipula nila dyan sa Committee on Justice, kahit anong gawin ni Martin Romualdez na pagbayad dyan at para manipulahin yung pag-uusapan nila dyan sa Committee on Justice,
Yan po ay napag-usapan na sa Senate hearing ni Amy Marcos, mga kababayan. At nakikita ng mga tao na talaga itong si PBBM ay may kasalanan doon sa pagkidnap kay PRRD. Kaya kahit itong mga kongresista na mananalo ngayong 20th Congress, kung hindi sila boboto dyan sa pag-impeach kay PBBM, babalikan sila ng mga tao. At yan po ay katapusan na ng political career nila. Kasi 3 years lang naman ang congressman. Kung hindi ka boboto na ma-impeach si PBBM, most likely by next election, hindi ka na mananalo. Yan yung isipin ng mga tao. Kasi alam ng mga tao na either may natanggap kang pera kaya hindi ka bumoto pabor na ma-impeach si PBBM, or bias ka, kumakampi ka doon kay PBBM na hindi na gusto ng mga tao. O, di ba? So kaya itong mga mananalong kongresista, mga kababayan, kapag magbubotohan na ito pagkatapos talakayin ng Committee on Justice dyan sa Congress, most likely boboto ito pabor sa pagpa-impeach kay BBM. Lalo pa ngayon nakikita nila na ang lakas-lakas pa rin ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. So para magiging test yan dyan sa mga kongresistang mananalo ngayong eleksyon na ito. Di ba? Kaya nga, number 1, ay ito, nakikita natin na mukhang iboboto na ngayon yung mga kandidato pagka-kongresista, yung mga inendorso ni VP Sara at ni PRRD, kasi in preparation yan para sa pag-impeach kay PBBM. Okay? At ititest sila ng mga tao ngayon kung may paninindigan ba itong mga kongresista na ito na kahit may offer sa kanila si Martin Romualdez o kay si PBBM na kahit ilang amount pa yan na pera, hindi ito babaliktad. Kaya nga, natatakot na itong mga kongresistang pumirma, mga kababayan. Ngayon, baka isipin ninyo, baka mauna pa si Vice President Sara Duterte ma-impeach. Nako, mga kababayan. Ito titignan natin. Itong pagpa-impeach kay PBBM, mga kababayan, sa Congress, regardless na po ito sa resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay? Kung ma-impeach nga si Vice President Sara Duterte or makonvict nga siya, mas lalong magagalit yung taong bayan. Okay? Mas lalong magagalit. Mas the more pa nga nilang gustuhin na ma-impeach rin si PBBM kasi in-impeach nila si VP Sara. Ang matutuwa lang dyan na ma-impeach si VP Sara ay yung mga kakamping. And I think hindi rin sila matutuwa kasi yung papalit kay VP Sara, ang hugon-hugon ngayon na papalit kay VP Sara kung ma-convict man siya ay si Martin Romualdez din. So most likely, kung matutuwa man nga ang mga kakampik na ma-impeach si VP Sara, mas lalo pa silang mag-worry ngayon kasi si Martin Romualdez yung papasok. Okay? Hindi naman pipiliin si Bam Aquino. Most likely hindi si Leila de Lima yung papasok. Di ba? So again, regardless ito sa outcome doon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Yun nga, kung i-convict nila din, lalo magagalit yung tao. Ito, kung hindi nila i-convict si VP Sara, mga kababayan, mas lalong gugustuhin ng mga tao na itong mga congressman na pinili nila ay boboto doon pabor sa pag-impeach kay PBBM.
Kasi kung hindi sila boboto dyan sa pag-ipa-impeach kay PBBM, magagalit nga yung mga taong bumoto sa kanila. Yan nga yun mga kababayan. Ako, ito delikado ito mga kababayan. Kaya nga posible na hintay-hintay tayo sa mga ilang araw mga kababayan. Posible yung mayroon doon sa mga pumirma sa impeachment na posibleng babaliktad talaga. Para lang makuha itong mga napupusuan nila. Na mga taong hindi sila napupusuan. Yan pala. Well, posible meron pa talaga makabalik mga kababayan kasi meron ibang distrito na yung mga congressman na pumirma walang mga kalaban. Yan yung mahirap dyan. Pero of course, titignan pa rin natin yan. Titignan pa rin natin yan. Subject to test pa rin yan pagdating ng araw na kapag boboto na sila, pabor ba o hindi doon sa pagpa-impeach kay PBBM. Di ba? Okay? So, ito lang, personal worry ko ngayon mga kababayan, nawo-worry lang tayo na, well, hindi ko alam yung kung anong plano ng Duterte Youth Party List kasi nga, sinasabi dito sa balita na posible ngayong araw or bukas nila i-file itong impeachment case laban kay PBBM. At kung ipa-file nila yan bago matapos itong 19 Congress, okay, ipa-file nila yan bago matapos yung 19 Congress, pagpasok ng 20th Congress, baka hindi yan matuloy. Yan yung worry ko. Pero I think mga kababayan, nagkonsulta na yan sila. Sa tingin ko, kung hindi man sila nagtanong dyan kay VP Sara, alam ko may mga abogado dyan na kinausap na anong posibleng mangyari kapag ngayon nila i-file yan. Okay? So anyway, mag-comment kayo dito mga kababayan kung ano nakikita nyo dito kasi ito yung mga personal prediction ko mga kababayan. Ito yung mga nakikita ko mga nangyayari. Tingnan nyo pagmumukha ni Tabaching-ching dyan mga kababayan na si Jude Asidre. Worry na worry kasi nga raw sinasabi na palabas niya hindi naman kandidato si PBBM, bakit sinisiraan? Nako, hindi na kailangan siraan yan si PBBM sirang-sira na yan. Again nga mga kababayan, mag-comment kayo dito, share nyo kung anong nasa isip nyo, anong mga prediction nyo para magkapalitan tayo ng mga ideas dito. Okay, so hanggang dito na lang po muna tayo. Paki-like and share po ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so kita-kita tayo sa susunod araw at maraming salamat po sa inyong lahat.